Okay, magandang hapon po para sa ating Gospel Hour ngayong Sunday ng ngayon, September 17. Okay po? Sa Wednesday po, meron tayong prayer meeting, no? Okay, ano ba yung mga announcement natin? Sunday, yung mga members, punta po kayo dito para sama-sama po tayo lahat na magpe-fellowship at sasamba sa Panginoon. Dito po sa Romans chapter 3, ang sabi po ng verse 10, diba? Ang tawag nila dito Romans Road, diba? Okay. Sabi dito, as it is written, there is none righteous, no, not one. Katulad ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala daw taong matuwid. Verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Walang nakauunawa at walang naghahanap sa Diyos. Kaya nga si Kristo bumaba para hanapin tayo. To seek and to save that which was lost. Sabi nga. Sabi na verse 12, they are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. So sabi dito, sila'y nalihis ng landasin, sama-samang nawala ng kabuluhan at walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito sabi po dito sa verse 16, destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. Ang pagkawasak at ang ano ba yung Tagalog ng misery? Miserable, di ba? Misery. Yeah. Ay nasa kanilang mga daan. At ang kanilang mga daan ay hindi kilala. So, meron silang daan na hindi mo sigurado, no? At sabi dito, there is no fear of God before their eyes. Walang pagkatakot sa kanilang mga mata sa Diyos. Yan, no? Pero sinabi po ito sa verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Yan po, no? Ang sabi dito, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat makasalanan. You and I were just a sinner before God. Kaya manalangin tayo, Panginoon Diyos, salamat po sa pagkabasa ng salita. Maluwalhati po kayo sa pangalan po ng Panginoon Jesus Christ. Okay, sangayon po sa salita ng Diyos. When God created man and woman, created He them holy. Holy. Sabihin, walang kasalanan, walang pagkakamali. Sabi nga ng Bible sa Genesis chapter 2, it was very good. Very good. So, napaka-perfecto ng tao na nilikha ng Diyos. Pero tanda natin, ang pagiging banal ng tao ay may pasimula. Kailan? Nung siya ilikhain ng Diyos. Kapag nilikha siya ng Diyos na holy, without blemish, without sin. At sabi ng Bible, God created man and woman in His image and in the likeness of God. Created Him. Okay? So, sa kawangis at larawan ng Diyos. Ano ba ang wangis ng Diyos? Siya ay banal. Ano ba ang larawan ng Diyos? Siya ay tatlong bahagi. Kaya ang tao po, mayroong katawan, mayroong kaluluwa,
at may espiritu. Yan. Kaya tayo po ay dapat holistic in approach. Diba? Kapag ang body, iba pa ang kailangan sa kanyang soul at sa kanyang spirit. So dapat ina-address natin lahat yan. So nung likhain ng Diyos ang tao, walang kasalanan, banal, pero dumating sa punto na ang tao po ay bumagsak sa kasalanan dahil nadaya. Ayan. Ang nadaya si Eva, pero si Adan hindi siya dinaya ni Eva. Kundi pusang kinain ni Adan ang prutas na ipinagbabawal. Sangayon po sa Genesis chapter 3, nagkaroon po ng pagtatalo si Eva at si Adan. Diba? Sabi kasi ng Diyos, kasi pinakinggan mo ang tinig ng iyong asawa. Kumusta daw, huwag mong pakikinggan ang tinig ng asawa mo. Lalo kung alam mo naman na yun ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya ang mga babae kasi na kahit mali, ipipilit eh. Makuha lang ang gusto kahit mali, ipipilit. Katulad nung ginawa ni Eva kay Adan, pinilit ni Eva na kainin ni Adan ang prutas. Kaya nagkaroon sila ng pagkatalo, pero sabi ng Bible, kinain ni Adan ang prutas. So nung kainin ni Adan ang prutas, sabi ng Bible, pumasok ang kasalanan. So kung bakit nagkaroon ng kasalanan, ay dahil ito po ay sinadya. Hindi po, nung madaya si Eva, hindi pa po dinideclare ng Bible na ang tao ay makasalanan. Wala pang declaration na ang tao ay sinners. Pero nung kainin ni Adan ang prutas, dineclare ng Diyos na ang tao ay makasalanan. Tingnan po, sa aklat po ng Romans chapter 5. Sabi ng verse 12. Ano ba? Verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Sa magitan ng isang tao. So, sinong tao yan? Verse 13. Well, verse 14, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. So, hindi kay Eva in-account ang kasalanan. Kundi in-account ng Diyos yung transgression kay Adan. Kaya nung kainin ni Eva ang prutas ng pagkakilala ng masama at mabuti, hindi pa dinideklara ng Diyos ang tao bilang makasalanan. Dapat sang-ayon po sa pag-aaral, ang tao ay galing sa lalaki. O yung anak. Hindi galing sa babae. Yung egg cell ng babae, yun yung pagkain nung sperm cell ng lalaki. So para siya lumaki, mabuhay. At iyan ay nandun sa tinatawag na bahay bata ng babae. Yung egg cell na nasa bahay bata ng babae ay mag-meet ang sperm cell at egg cell doon. At pag nag-meet yan, so yung sperm cell, ito yung tao. Ito yung binhi. Parang ang sperm cell, ito yung lupa. At yung sperm cell, ito yung binhi na itatanim mo sa lupa. Na pagka naitanim sa lupa, nandun na po magkakaroon ng germination at kung ano-ano pa hanggang sa yung halaman ay tumubo. Parang yun ang
So, kaya ang anak ay hindi galing sa babae. Ang anak ay galing sa lalaki. At sa ayon po sa Bible, si Eva ay galing sa lalaki. So, kaya noong diniglara ng Diyos na ang kasalanan ay pumasok, nung kainin ni Adan ang prutas. Okay? Kaya sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya lahat ng tao na ipinanganak at ipapanganak pa ay meron na po silang kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ay hindi po minamana. Hindi po minamana ang kasalanan. Ang tawag po dyan ay imputed. Pagka sinabi mo kasi inherited, ay pagdating ng ika-10th generation, wala nang visa. Kaya mawawala ng visa ang kasalanan kapag inherited. Pagdating na ika-10th generation. Kaya nga hindi po ito mana. Ang kasalanan ay hindi minamana. So madalas po naririnig yan, minana natin ang kasalanan kay Adan. Hindi po natin minana. Ang tawag po dyan, imputed. Parang ganito, iniaatang. Yan. Inaatang, hindi minamana. Diba? Pero halos parang medyo, konti. So, ngayon, ang kasalanan po ay imputed. Okay? Kaya pagka po pinanganak ang tao, siya po ay makasalanan by birth. Makasalanan or sinful by birth. Sin by birth. Pangalawa, ang kasalanan ay sinasadya. Ang tawag po dyan ay willfully, volitionally. Diba? By choice. Yan yun, by choice. Kaya, ang bata, kahit hindi mo turuan gumawa ng mali, habang siya lumalaki, gumagawa siya ng mali. Kasi meron na pong binhi ng kasalanan sa kanyang flesh. Yung tinatawag ng imputed sin. At habang siya nakakaisip siya ng mga mali, at ginagawa niya kahit alam niyang mali. Ang tawag po dun ay volitionally or willfully or ang tawag dun ay choice. So, sin by birth and sin by choice. So, sabi ng Bible, at dahil po sa kasalanan, because of sin, ang sabi nga ng Isaiah, tayo ay nahiwalay. So, sin separates, sabi nga. Sin separates. Kapag ka nagkakasala, gumagawa tayo ng kasalanan, nalalayo tayo sa Diyos. Kaya lahat ng taong makasalanan ay malayo sa Diyos. Ang tawag po natin dyan, walang Diyos. Kahit na sila'y naniniwala may Diyos, pero dahil hindi sila sumasampalataya kay Kristo bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas, hindi po sila kailanman magkakaroon ng Diyos. Ang tawag ng Bible din ay no God. Diba? At kung sabi pa ng Diyos, ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Their God is their belly. Okay? Kaya, laging gutom yan. Makakita ng pag-aari ng kapitbahay yan, kukunin niya. Bakit? Masarap kainin yung kaya. Masarap tikman. Yan lang. So, sabi ng Bible, sabi rito, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala by birth and by choice, hindi na po natin maabot ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos po'y mahal. God is holy. At hindi na ang Diyos ay ayaw sa kasalanan at namumuhay sa kasalanan,
Kaya hindi natin pwedeng maabot ang Diyos. Yung kanyang holiness ay napakataas. Ha? Kaya kailangan po natin ng tagapagligtas. At sabi ng Bible, dahil sa kasalanan, sabi ng Bible, ito po natin, no? Tayo po ay nahiwalay ng daan. Kaya nga, sabi ng Bible, merong daang matuwid sa ayon po sa Matthew chapter 7. Ha? Merong daang matuwid, pero ang dulo noon ay kapahamakan. So lahat ng tao ay doon dumadaan sa daang matuwid na ang dulo ay kapahamakan. Pero may isang daan na makipot, ang dulo ay buhay. Ito po yung Panginoong Jesus. Ngayon natin yan. Sabi ng Bible, they are all gone out of the way. Because the way is God Himself. The Lord Jesus Christ is the way. Sabi ng Christian, I am the way, the truth, and the life. Pero dahil gumawa ng sariling daan ng tao, sabihin, sinuway niya ang daan ng Diyos at sinunod niya ang kanyang sariling daan, kaya ang tao po'y napahamak. Tingnan ninyo, bakit ang daming karamdaman ngayon? Ano sabi ng Bible? Ano kakainin natin? Genesis 1:29. Gulay, prutas at ang dahon ng puno ay gamot. Genesis and Revelation, sinabi yan. Sa Ezekiel, sinabi rin yan. Pero bakit ang kinakain ng tao ngayon ay hayop? Diba? Kaya sabi ko nga, hindi na tayo herbivore ngayon. Carnivore na. At meron pa sa Pilipinas ng araw, cannibal. Bakit? Kumakain ng tao eh. Cannibalism. Ganun po ang tao ngayon. At sang-ayon naman po sa mga expert natin, ang sakit daw, sang-ayon sa mga doktor, nagsisimula sa tiyan. Bakit kaya sa tiyan? Eh, ano ba nilalagay mo sa tiyan mo? Diba? Naglagay ka dyan ng basura. Anong kukunin ng iyong capillaries? Eh, di basura din ang kanyang extract. Yan ang isusupply sa buong katawan mo, sa puso mo, sa brain mo, basura. So, ang tao ngayon, mukhang basura na. Amoy basura na. Bakit? Eh, basura na kinakain. Nagiging basura kasi hindi naman naaakma sa pagkalita ng Diyos ang kanyang kinakain. Ilalagay sa katawan. Yun po, no? Kaya ang daming ultimo 5 years old na bata, ang dala-dala, hindi tubig eh. Ang dala soft drink. Yung bata soft drink yung dala-dala iniinom. Bakit po? Eh, kasi nga, kulang tayo sa kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Masyado tayo makalino sa mga turo ng tao na madalas ang turo ng tao hindi binase sa salita ng Diyos. Kaya ang dami natin problema. Amen sa help. So sabi po dito, silang lahat ay humiwalay ng dagdasin at silang lahat ay naging walang kabuluhan. They are together become unprofitable. Kaya yung mga tao, kita mo, nagiging menace, hindi lamang ng society, kundi ng family. Nung bago panganak yan, di ba, mukhang anghel. Pero habang lumalaki, mukhang anghel pa naman. Kaya na may sumay. Hindi dalawa sumay eh, 4. Dati ang sumay, 2 lang eh. Ngayon, 4 na. Ang kita yung mga bata ngayon, sobrang mabait. Bakit? Siyempre, lumalaki yung mga bata, walang kaalaman pagdating sa salita ng Diyos. Pero nag-aaral yan. Mapasok yung sa eskwelahan araw-araw. Ibaho pa yan. Hatid sundo pa yan. May cellphone pa yan. Sabi nga ng Bible, sila'y patuloy na nag-aaral pero hindi nakararating sa katotohanan. Kaya ang mga tao,
lalo ngayon sa panahon ngayon, they keep learning and learning and learning, but they don't come to the truth. Kaya, napakaraming professionals, pero mga unbelievers. At ang kanilang buhay ay hukad at walang direksyon. Sabi ko Bible, no? Naging unprofitable. So, yung mga unbeliever, no? mga hindi sumasampalataya kay Kristo bilang kanilang Diyos na tagapagligtas sa Panginoon, magiging unprofitable lang yan. Magiging basura lang sila ng ilipunan. Kapagkat ang kanilang mga ginagawa at ang kanilang mga sinasabi ay pawang walang basihan ng katotohanan sa salita ng Diyos. Sabi ng Bible, ang salita ng Diyos will stand forever. But the teaching of man will not last long. Kita niyo yung mga great philosopher, maraming mukhang tama pero mali. Diba? Mukhang tama ang kanila sinasabi, pero mga mali pala. Bakit? Kasi yung kanilang philosophy based on humanism, not based on the Word of God. So dapat ang ating philosophy of life or in life must grounded through the Word of God. So kaya nagiging unprofitable sapagkat sariling karunungan. Sabi nga ng Bible, trust in the Lord with all your hearts and lean not unto your own understanding. Acknowledge Him in all your ways and He shall direct your path. Proverbs chapter 3 verse 5. Huwag kang umasa sa sarili mong karunungan. Umasa ka sa karunungan ng Diyos. Ang sabi ng Bible, the Word of God is quick and powerful. Sabi po ng Psalms, ito po ay enlightening the heart, converting the soul. Kaya mga tao ngayon, habang dumadami ang tao, habang lumalaki ang tao, nagiging menace to the family and menace of society. At sabi ko dito sa verse 13, their throne is an open sepulchre. Kung sila ay nanunumpa yun? Curse. Curse, pati yung kanilang pinanggalingang lahi. Ito pa, kung pinanganak ka sa lahi ng mga ulupong, at least, ikaw naman ay huwag ka nang sumunod sa kanilang lahi. Magbago ka. Ito yun, di ba? Meron daw dalawang sa Amerika, merong isang lahi ng mga nag-aaral at merong isang lahi ng mga pauper. At yung lahi ng pauper ng mga kriminal, rapist, swindler, magnanakaw, ano ba, mga taong grasa, yun ang kanilang kinalabasan. Ito namang isang lahi na sila ay may tawag sa kanila mga nag-aral at mga Kristiyano, mayroong naging presidente, mayroong naging senador, may naging abogado, may naging teacher, may naging milyonaryo, gano'n. At less crimen compare doon sa pauper. Na
lahi ba yan? Lahi ba yan ng mga mananampalataya? Ayun ang lahi yan. O lahi ba yan ng mga unbelievers? Pauper yan. Di ba? Ang kanilang lalamunan ay bukas na libingan. Ha? Ano ba yung libingan? Sabihin, kamatayan. Ang kanilang laging kaisipan ay how to destroy man's life, man's lives. Paano magwasak ng buhay ng may buhay. Manira ng kapwa. Magbagsak ng mga tinatatag nilang makabubuti sa kanilang buhay. Kaya tawag sa kanila yung menace of society. At sabi ng Bible, with their tongues, they have used deceit. Matatalin niya, pero madadaya. Ang galing nilang bumita ng pera, pero through deceit. Pandaraya. The poison of apes is under their lips. Ano yung apes? Ahas. Makamandag na ahas. Ang kamandag ng ahas ay nasa kanilang mga dila. Nasa kanilang mga langit. Yan, hindi ka dapat nagtitiwala sa mga sabi ng Bible. No, not that. Mga taong hindi kilala ang Diyos at ang daan ng Diyos. Ang tawag natin dyan ay unbelievers. All have sinned, sabi ng Bible. Hindi na pinag-uusapan makasalanan ba yan? Of course, makasalanan tayo lahat. Pero ikaw ba yung makasalanan nagtiwala kay Kristo? O ikaw yung makasalanan hanggang ngayon, hindi mo matanggap si Kristo bilang natatanging tagapagligtas ko, Panginoon at Diyos ng buhay. Marami tumatanggap kay Kristo as Savior and Lord, but not God. So, Kristyano ba yun? No. Hindi po sila Kristyano. The fact na hindi mo tinatanggap ang pagka-Diyos ni Kristo, the deity of Christ, you are not Christian. You are still in your sin. You are still unbelievers. You are still in the way of destruction and misery. But if you receive Christ with all your hearts, with all your souls, with all your mind, as your God, Savior, Lord, then you are, God will proclaim you as His adopted child. As His children. O sabi po ng Bible, whose mouth is full of cursing and bitterness. Yan daw po yung mamumuhay ng mga unbelievers. Marami silang bitterness at lagi sila nag-curse, even their parents. They curse their parents. Bakit po? Sapagkat nakakaranas sila ng misery in life. Diba? Kaya lahat ng kanilang misery, lahat ng kanilang shortcomings, lahat ng kanilang failure ay sinisisi sa kanilang mga magulang. Sabi nga, yung pinanganak ka ng mahirap, walang problema yun. Pero yung namatay kang mahirap, problema yun. Pinanganak ka ng mahirap namatay ka pa ng mahirap. Mas malaking problema yung pinanganak ng mayaman at namatay ng mahirap. Napakaraming tao. Ang daming lupang minana. Pero namatay nang wala man lang libingan. Nangihiram ng libingan para lang mailin ang kanilang bangkay. Diba? Mas masaklap yun. Masaklap na nga yung pinanganak ka ng mahirap, namatay ka ng mahirap eh. Pinanganak ka pa ng mayaman, namatay ka ng mahirap. Mas masaklap yun. Pero ayaw ng Panginoon yan. Ha? Sabi nga, their feet are swift to shed blood. Yung mga taong to ay miserable na nga ang kanilang buhay, ginagawa pa nilang miserable ang buhay ng iba.
Hindi sila makontento na sila lang ang miserable. Umapatay, di ba? Nangunguha ng hindi kanya at kung ano-ano pa. Kinecurse ang mga pinagpapala ng Panginoon. Kaya sabi ng verse 16, destruction and misery are in their ways, and the way of peace have they not known. Laging may gulo. Laging may gulo sa pamilya, sa tahanan, sa trabaho. Laging may gulo. Bakit? Sapagkat ang kanilang buhay ay buhay ng miserable at buhay na walang kapayapaan. So yun po ang buhay ng mga hindi mananampalataya. The life of unbelievers. So yun po kondisyon ng tao. At ang sabi nga dito, there is no fear of God before their eyes. Wala silang takot sa Diyos. In fact, wala silang paniniwala sa Diyos. Sa kanila, ang Diyos ay parang gamot lang. Kapag masakit ang ulo mo, kukuha ka ng gamot para mawala ang sakit ng ulo mo. Tatawag sila sa Diyos kapag may pangailangan lang, may problema lang. Pero pagkatapos nun, hindi na nila nire-recognize ang Diyos sa buhay nila. Bakit? Unang-una, umedyos siya, bakit pagdating ng panambahan wala sa church? Kung totoong naniniwala sila sa Diyos, dapat, sabi ng Bible, nandun ako sa aking tahanan. The Lord in His holy temple. Yeah? So saan mo makikita yung mga believers? Kung saan, pero wala sa bahay ng Panginoon. Pupunta ka sa bahay ng Panginoon yan, kung may problema lang. Pero pag wala ng problema, makikita mo yan kung saan lugar. Pero hindi sa bahay ng Panginoon. So, no fear of God, no knowledge about God. No? Wala silang pagkakilala sa Diyos. Kaya nga po ang sabi ng Bible, come short of the glory of God. So yan po ang tao. Yan tayo. Magkasala, hindi makaabot sa pamantayan at kaluwalhatian ng Diyos, miserabling buhay at buhay na walang pag-asa. Pero salamat po sapagkat meron pong Diyos na mapagmahal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sabi ng Bible, when we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo makasalanan pa, namatay na si Kristo. For God so loved the world. So mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Kung si Kristo ay yung kikilanin na siya ang naparito para ka hanapin, iligtas, at gawing anak ng Diyos, tagapagmana ng langit, all you have to do is to believe, to accept Christ. Sabi ng John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa kanila na tumatanggap kay Kristo, sabi ng Bible, tinanggap. Diba? Tinanggap. So accept the Lord Jesus Christ. Nasa kanilang, nasumasampalataya, sabi, you, by your faith, you accept in your life, in your being, the Lord Jesus Christ as your God, Lord, and Savior. Siya naparito para iligtas ang sangkatauhan. Sabi ng Bible, sino bang, sabi ng verse 17, siya ay sinugo, hindi para hatulan ang sanglibutan, kundi ang sanglibutan ay iligtas sa pamamagitan niya. So God gave His Son, His only begotten, beloved Son, and died on the cross of Calvary to save you and me. Ang sabi po ng Romans 6:23, tignan niyo po, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang tao, spiritually dead. Sabihin po ng dead, yung spirit,
God's awareness ay nawala. Kaya huwag tayo magtaka, ang believer ay hindi naghahanap ng Diyos. No? Hindi siya naghahanap ng Diyos. Pagka patay yung kanyang God's awareness, yung kanyang spirit, at kailangan mabuhay yan. Tayo ay namatay, ang ating spirit namatay because of sin. Pero bubuhayin niya ni Kristo by your faith in Christ. Upang your God's awareness will become alive again. Your spirit. So kaya nga ang Kristyano meron siyang God's awareness. Araw ng samba ngayon, dapat nasa church ako. Diba? Sabi na iba, Pastor, may sakit ako. Kung may sakit ka, nakarating ka nga ng doktor nakarating ka nga ng hospital hindi ka nakarating ng church. Bakit? Yung ba mga doktor sa hospital ay magagaling kaysa sa Diyos? Nagpapagaling kaysa sa Diyos? Sabi nga ng isang doktor, hindi kami nagpapagaling. Diba? Walang doktor na umaamin na siya nagpapagaling. Wala, bakit? Talagang hindi naman sila nagpapagaling. Pero sabi ng Diyos, I will heal your land. Diba? I will heal your sicknesses and diseases. O kung ang Diyos pala yung nagpapagaling, may sakit ka, saan ka pupunta? Sa bahay, sa church, sa bahay ng Diyos. Pero sabi nga, ipatawag ang elder of the church at ipapanalangin ang may sakit. At ang may sakit ay ibabangon ng Panginoon. Wala ka na. Kung sinabi mo may sakit po ako, Pastor may sakit ka. Kung mamatay ka sa church, di ba napakaganda sa church ka namatay? Ikaw ay naglilingkod sa Diyos nung namatay ka. Ano pinakamaganda sa... Alam mo, kung gusto-gusto ng mga militar. Diba? Dead in action. Yung sila'y mamamatay na nakikipaglaban. Heroism. Hindi namatay ka sa church. Kasi magiging example kung paano pa ang mga tao. Yung mga Kristiyanong abnoy, pag nakakita ng gano'n, kaya ayokong pumunta ng church pag may sakit ko. Baka mamatulog ako. Ang tawag ng Bible doon, baby Christ. Mga matatandang Kristiyano, pero baby pa rin. Hindi abnormal. Kaya ang tawag sa kanila ay abnoy Christian. Pero ngayon ay Kristiyano, mataas ang kanyang spirituality, ang kanyang Christian life. Kahit namatay sa church, ang isang Kristiyano, sabihin niya, yan ang likod ng Diyos sa gawain ng Diyos na mamatay. Dahil may isang meron isang swimmer, nilawi niyang Pacific Ocean. Hero, namatay sa yung bathtub, nalulod sa bathtub. Nilawi yung Pacific Ocean nung nalulod sa bathtub lang. Kung siya namatay, natagpuan siya patay sa bathtub. Pero nilawi niya ang Pacific Ocean. Diba? So ang Diyos, mahal tayo ng Diyos. Sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So meron pong gift of God. Merong death because of sin, pero merong life because of our faith through Jesus Christ. Sabi ng Bible, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Death by sin, life by Christ. Namatay ka dahil sa kasalanan, ikaw ay nabuhay dahil kay Kristo. Your faith in Christ will make your spirit alive again. Kaya nga sabi po ng Ephesians, sabi ng
2:8. For by grace are you saved through faith, and this is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast. Kaya yung kaligtasan, you can find salvation, you can find eternal life in Christ alone. If you receive Christ in your heart, if you believe Him, that He is a Savior of your life, of your soul, God will save you. God will make you an heir of God with the Lord Jesus Christ. So believe in Christ for the salvation of your well-being. Not just your soul and spirit, but also of your body. So ang kanyang sumasampalataya lang sa Panginoon Jesucristo ang siyang naliligtas, napapatawad, at nagkakaroon ng regalo ng Diyos. The gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. So ngayong hapon, tanggapin mo si Kristo. Magtiwala ka kay Kristo. Siyempre, masisisi ka ng kasalanan. No? Diba? Yung nga Kristyano nagkasala, sabi ng 1 John 1:9. If you confess your sin, He is just to forgive all your sins and unrighteousness. Kristyano ka lang, pinagsisisi ko pa eh. Hindi para maligtas. Unbeliever ka, ayaw mo magsisi ng kasalanan. Yeah. Kung yung Kristyano, inuutos ang magsisi, how much more yung unbeliever? Sabi ng Bible, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Siyempre po, pagkaniwala ka sa Panginoon, sabi ng Bible, Christ came to save you and to forgive you from all your unrighteousness and sin. So, ibig sabihin po, that true faith ay mayroong kasamang pagsisisi. Kahit hindi mo nabanggitin ang salitang yung pagsisisi, at least your faith will lead you to repentance. True faith will lead to repentance. True repentance. Nananampalataya ka, so save ka na because of your faith. Diba? At ang faith mo will lead you to repent from your sin. Sapagkat sabi ng Bible, Christ came to save and to save the sinner, like you and like me. So tayo mananalangin, if you want to be saved, kung gusto mong iligtas ka ng Diyos at bigyan ka ng buhay na walang hanggan sa langit, pagbala ka ng kaharian ng Diyos sa lupa, ng 1,000 years sa millennium kingdom, at ikaw ay bigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, accept Christ by faith. At pagsisigi ang kasalanan mo, sabi ng Bible, confess your fault. I-confess mo yung kasalanan at ang Diyos ay patatawarin ka. Sabi po ng James chapter 5. Kaya tayo manalangin sa bawat isa na gustong maligtas, patawarin ng Diyos ang mga kasalanan, bigyan ng Diyos ng regalo ng buhay na walang hanggan. Mananalangin ako sa Diyos, sumunod ka sa panalangin. Gawin mo itong tao sa puso, ang gawin mo yung panalangin sa palatayaan sa Kristo na siya lang ang magliligtas sa iyo. Ito po yung panalangin sa inyo po. Panginoong Diyos, salamat po. At aking naunawaan na ako'y makasalanan. At patawarin niyo po ako. Iligtas niyo po ako sa magitan ng Panginoon sa Kristo. Nais ko po sa paratayanan, pagtiwalaan, tanggapin sa aking buhay ang Panginoon Jesus bilang aking tagapagligtas
aking Diyos at Panginoon. Panginoon Jesus, mula ngayon, ikaw na po ang aking pinilala na aking tagapagligtas. Diyos at Panginoon ang aking buhay na magdadala sa akin sa tahanan ng Ama sa langit na bayan. Pinagtitiwalaan kita na ikaw lamang ang aking buhay at tagapagligtas. At bilang Ama, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit bilang katibayan na aking mamamayan ang iyong kaharian. At bigyan niyo po ako ng tanda na sa aking Espiritu taas sa aking puso na aking anak. Ito po ang aking dalangin na may pagtitiwala sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Ngayon, at tumanggap sa Panginoon Jesus, gusto ko tamakin pa dito. Magsama-sama tayo magiging sa Diyos. May God bless you. Salamat po.